Ang araw na inilunsad ni Gu Kaiten ay nakarating sa lungsod at nagsimulang bumaba patungo sa punong tanggapan ng Night Watch. Ang araw ay naglalaman ng isang lihim na mensahe para kay Uncle Jigang. Ibinunyag sa kanya ni Gu Kaiten na si Jiang Chen ay nagtatago ng isang malaking kalamidad. Bilang kanyang amo ay dadalhin niya siya sa isang ipinagbabawal na lugar upang pansamantalang magtago. Dapat subukan ni Jigang na humanap ng mga kakampi mula sa Sealed Kings habang wala siya, dahil pagbalik niya, natakot siyang magkaroon ng matinding labanan. Sa pagbabasa ng mensahe ay hindi napigilan ni Jigang na mabigla at maging alerto sa parehong oras, dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita siya kay Jin Tang, umupo sa sofa, yumuko ang kanyang ulo, inilagay ang kanyang kamao sa kanyang noo. Ipinikit ang kanyang mga mata at naalala na pinatay ni Jiang Chen ang isang miyembro ng pamilya Huang, pinutol ang braso ni Xiao Bihan at ngayon ay may dalang kalamidad. Natakot siya na ito ay magiging isang mahirap na hamon. Umupo si Jin Tang sa tabi niya, at sinubukan niyang aliwin siya sa pagsasabing walang hamon na madali. Ngunit malalampasan nila ang lahat ng hamon dahil nagpasya siyang protektahan si Jiang Chen anuman ang mangyari. Pinayuhan niya siya na mas mabuting tumuon sa landas sa hinaharap at itigil ang pag-aalala tungkol sa nakaraan. Idinagdag na nakipag-usap siya sa kanyang ama na handang suportahan sila. Sinimulan niyang isipin ang kanyang ama, sina Duan, Hong Yao, at Gu Kaiten, ngayon ay mayroon na silang Heavenly Blade King. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Jigang, ang kanyang ama at commander na si Duan. Sa apat na kapangyarihan ng Sealed King, kakayanin nila ang anumang bagyo na darating sa kanila. Tumayo si Jigang, nagsimulang maglakad patungo sa pinto at naisip na tama siya. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nagpunta na upang salubungin ang master. Ngayon ay nagpasya siyang bisitahin ang Sealed King ng Mu family at Merchant Luo family. Kahit na kailangan niyang magsinungaling, handa siyang lumaban para sa higit pang mga kaalyado para kay Jiang Chen. Sinimulan siyang obserbahan ni Jin Tang at nanatili siyang tahimik. Lumingon siya pabalik, nagsimulang tumingin sa kanya ng may seryosong tingin at nagpasya na kung ang mga bagay ay lumala. Gagamitin niya ang parehong enerhiya na mayroon siya kapag siya ay sumabog sa pamilya Xiao at ibigay ang lahat. Nang marinig ito, nagsimulang ngumiti si Jin Tang, na masayahin dahil ilang taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Jigang na tuwang-tuwa. Makalipas ang ilang oras, lumitaw ang araw, at lumaki ang espada ni Gu Kaiten at pumwesto sa ilalim ng isla. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at nagsimula silang magtungo sa Forbidden Zone. Tinanong niya si Hong Yao kung ano ang inaakala niyang dapat nilang gawin pagkatapos bumalik. Si Hong Yao, nang umunguya ng gum, ay bumuga ng bula at may kalmadong hitsura ay naisip na ang 9 mismo wings ni Jiang Chen ay cool. Nais niyang palakihin niya ang isa sa kanyang sarili. Mabilis na ibinalik ni Gu Kaiten ang kanyang daliri at naglunsad ng isang maliit na arrow na sum-iris sa bubblegum bubble ni Hong Yao. Bahagyan niyang ipinihit ang ulo nito sa kanya at sa seryosong hitsura ay tinawag siyang hanggal na babae at tinanong kung maaari siyang maging seryoso ng isang beses. Si Hong Yao ay nagsimulang tumingin sa kanya na may malambot na tingin at ipinaliwanag na ang Great Siya ay walang anumang pagpapaubaya sa mga kalamidad. Kung kahit na hindi niya ito malutas, hindi na niya ito magagawa. Matapos sabihin ito, tinanong niya siya kung maaari niyang ibagsak ang isang Grand General Zheng Guo sa isang suntok. Nagalit si Gu Kaiten at binigyan siya ng mahinang suntok sa ulo na humihiling sa kanya na panoorin ang kanyang tono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinimulang hawakan ang kanyang ulo at nagsimulang sumigaw sa sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang isipin ang kanyang mga alagad. Siya ay nagkaroon ng maraming reputasyon ngunit natapos niya ang pagkuha sa isang grupo ng mga kakaibang disipulo tulad nila. Sinimulan niyang isipin na itinaas ni Hong Yao ang kanyang sibat. Palagi siyang maingay at maingay, wala siyang pakialam sa kahit ano. Ayon sa kanya, si Jigang ay isang matigas ang ulo at matigas ang ulo na may one-track mind. Si Jiang Chen ay may banal na talento ngunit iginiit pa rin na makipaglaro sa mga ipinagbabawal. Isang maliit na bukol ang lumitaw sa ulo ni Hong Yao. Lumapit siya sa kanya at may ngiti na nagtanong kung bakit determinado siyang protektahan si Jiang Chen. Tinalikuran niya ito, binuksan ang kanyang mga mata at habang pinagmamasdan ang tanawin, tinanong niya ito kung talagang gusto niyang malaman ang dahilan.
Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, nagsimulang tumingin sa langit at ipinaliwanag sa kanya na noong kinuha niya siya bilang isang disipulo, ito ay dahil lamang sa nakasuot ito ng pulang baluti at naisip niya na ito ay mukhang masayahin. Kung tungkol sa pagkuha kay Jigang, ito ay naging mas random. Napagkamalan niyang regular na kliyente si Gu Kaitin sa labas ng isang club. Noong panahong iyon, nang sinubukan ng tagapagmana ng pamilya Xiao na puwersahang pakasalan si Tang Jin, pinuntahan siya ni Jigang upang pigilan, at handa si Gu Kaitian na ibigay ang kanyang buhay upang protektahan siya. Sinunggaban ng mga lalaki mula sa pamilya Xiao si Gu Kaitian at nagsimula ang labanan. Sinamantala ni Jigang ang kaguluhan, hinawakan si Tang Jin sa kanyang mga bisig at tumakas mula sa lugar. Hindi lahat ay nangangailangan ng dahilan. Ginagawa niya ito dahil nagmamalasakit siya kay Jiang Chen. Nagsimula siyang tumingin sa ibaba na may malungkot na tingin dahil ngayon ay pareho na si Jiang Chen. Sa sandaling nakilala niya siya, alam niyang magkasundo sila, kaya tinanggap na lang niya ang kagustuhan ni Jigang. Kung si Jiang Chen ang kanyang disipulo, walang dahilan para hindi siya protektahan. Nilapitan siya ni Hong Yao at naisip na siya ang pinakamahusay na master sa mundo. Matigas siyang kumilos pero sa totoo lang, napaka-protective niya. Hiniling niya sa kanya na itigil na ang pambabola sa kanya. Ayon sa kanya mayroon lamang isang paraan upang tunay na maprotektahan si Jiang Chen. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa isang kaaya-ayang ngiti ay binanggit ang Supreme Military Commander ng Great Xia, isa sa 3 Invincible Supremes. Nagsimulang tumingin sa kanya si Gu Kaitin ng mahinahon ang tingin at nanatiling tahimik. Binuksan niya ang kanyang mga mata, sinimulang haplusan ang kanyang balikat gamit ang kanyang daliri, at ipinahayag sa kanya na ang tanging paraan upang maprotektahan si Jiang Chen ay sa tulong ng lolo ni Jiang Wushuang, ang martial god na si Jiang Xuanji. Kasabay nito sa Pojian Cave, isang larangan ng digmaan ng napakaraming lahi. May nagkayam ng mahigpit sa kanilang kamao at nagsimulang mabilis na ibagsak ito patungo sa lupa. Ilang lalaki ang nagsimulang lumapit sa isang lalaki na nakasuot ng pulang kapa, ngunit sa sandaling iyon, hinampas niya ng husto ang lupa, pinaghiwa-hiwalay ito at lumikha ng isang malaking shockwave, na nagsimulang lumawak sa lahat ng dako, na nagtataboy sa mga lalaki. Napakalakas ng shockwave kaya nawala ng malay ang mga lalaki at nagsimulang bumagsak sa lupa. Ang lalaking nakasuot ng pulang kapa ay ang Invincible Martial God na nagngangalang Jiang Xuanji. Habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng malakas na enerhiya, mahigpit niyang iniunat ang kanyang kamao, tumayo, nagsimulang maglakad sa paligid, at nang makitang napakaraming lahi ang nang-ahas na salakayin ang Great Xia, nagpasya siyang patayin silang lahat ng walang awa. Napakalakas ng kanyang suntok kaya lumikha ito ng malaking butas sa sahig ng kuweba. Nakatayo sa harap niya ang ilan pang lalaki. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanila at napagpasyahan na pagkatapos ng labanang ito, ang napakaraming lahi ay dapat huminahon sandali. Nag-utos siya sa mga lalaki na bantayan ang pasukan ng Yungim. Tinawag nila siya bilang martial god at tumugon sa isang naiintindihan na master. Sa sandaling iyon, nagsimulang makipag-ugnayan sa kanya ang isang taong may enerhiya na katulad ni Jiang Wushuang, na nag-iwan sa kanya ng medyo nalilito dahil hindi niya alam kung bakit siya nakikipag-ugnayan ngayon noong si Wushuang ay dapat na nasa kampo ng Tanzhou. Ngunit sa kanyang pagtataka, nagsimulang lumitaw si Gu Kaitin sa kanyang harapan, tinawag siya bilang martial god at sinabi sa kanya na matagal na mula noong huli silang nagkita. Nagsimulang tumitig si Xuanji sa kanya at hindi niya maiwasang kumapit ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at maging alerto, nang makitang nakipag-ugnayan sa kanya ang Heavenly Blade King sa pamamagitan ng Wushuang. Akala niya ay nakatagpo siya ng mga problema sa kampo kaya hiniling niya kay Gu Kaitin na magsalita ng malinaw. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa langit at sa isang kalmadong hitsura ay sumagot na hindi naman, idinagdag na siya ay gumagana ng napakahusay. Gusto niyang makipag-deal sa kanya. Sinimulan niyang isipin na si Jiang Chen ay napapaligiran ng poisonous mist ng Little Nine at ipinahayag sa kanya na kumuha siya ng bagong disipulo na nagngangalang Jiang Chen, na may Divine Level Creation Class, ngunit nagtataglay ng kalamidad na tinatawag na Nine Miasma Wings. Nais niyang protektahan niya ang kanyang buhay. Nagsimulang tumitig si Xuanji sa kanya at nang marinig na si Jiang Chen ang nagtataglay ng sinaunang kalamidad na Nine Miasma Wings, hindi niya maiwasang mabigla.
Ayon sa kanya, si Gu Kaiten ay dapat na nagbibiro dahil ang dakilang siya ay palaging naniniwala na ito ay mas mahusay na pumatay kaysa hayaan ang anumang kalamidad na makalaya, na nagtatanong sa kanya kung siya ay naniniwala na ang martial god ay makapangyarihan sa lahat. Nanatiling kalmado si Gu Kaiten at sa isang palaisipan na hitsura ay tinanong siya kung ito ay totoo. Bilang tugon, hiniling sa kanya ni Xuanji na pangalanan ang kanyang mga tuntunin. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagsimula siyang tumingin sa kanya at tinanong kung narinig niya ang Taisho Hall sa Yunming Marsh, at idinagdag na siya lamang ang nakakaalam ng daan patungo sa buong Grand Xia. Maaari niyang kunin si Jiang Westwang at bigyan siya ng isang bagay na hindi sinasadya. Nagsimula ring sumikat ang mga mata ni Xuanji at sinimulan niyang isipin ang Taisho Hall, ang maalamat na kayamanan ng Heavenly Dao. Kung makakapunta doon si Westwang, malaki ang uusad ng kanyang cultivation. Umabot siya sa isang tabi at nagsimulang lumutang ang kanyang kapa. Maaari niyang tanggapin ang mga kondisyon ni Gu Kaiten, ngunit may isang kondisyon. Hindi pinahintulutan si Jiang Chen na gumamit ng 9 Miasma Wings sa panahon ng Prodigy Tournament, at kung hindi siya makakuha ng unang pwesto sa pangkalahatang ranggo ng mga kababalaghan ni Great Xia, siya mismo ang maghahadya sa kanya sa larangan ng digmaan ng napakaraming lahi para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Tinalikuran ni Gu Kaishin ang kanyang ulo at sa isang hindi tiyak na hitsura ay nagsimulang mag-isip tungkol dito. Tinalikuran siya ni Xuanji at habang naglalakad siya palayo, nagsimulang tumingin sa lupa at ipinaliwanag na kung talagang gusto niyang iligtas ang buhay ni Jiang Chen, wala siyang ibang pagpipilian. Nagsimulang tumingin sa ibaba si Gu Kaitian at sa desperadong tingin ay sumang-ayon, dahil ang pagpapadala kay Jiang Chen sa larangan ng digmaan ay mas mabuti pa kaysa sa pagpatay ni General Xiao at ng iba pa nang sila ay bumalik. Nagsimulang maglakad si Xuanji, at habang nakatingin siya sa lupa, naalala niya na ang 9 Miasma Wings ay isang sinaunang kakaibang species, ayon sa kanya imposibleng maabot niya ang natural na calamity scale sa panahong ito. Bukod dito, ang henerasyong ito ng Great Xia ay gumawa ng 3 iba pang banal na talento, at si Jiang Chen ay pang-4 lamang at siya ay nasa uri lamang ng paglikha. Alam niya na kung hindi gumagamit ng kalamidad, hindi makakapasa si Jiang Chen sa pagsusulit ni Wu Xuang, lalo pat makatapos muna. Nakuyam niya ang kanyang kamao at habang lumilipad ang kanyang kapa, na may determinadong hitsura ay naisip niya na kahit na sa pamamagitan ng ilang himala ay nagawa ni Jiang Chen na magdulot ng ilang gulo, bilang isang martial god, maaari niyang alisin ang anumang masamang espiritu mula sa mundo sa ilang segundo. Kasabay nito, ang isla ay umabot hanggang sa Forbidden Zone na isang lugar na puno ng mga portal. Sinimulan ni Jiang Chen na obserbahan ang lugar at sa isang nagulat na hitsura ay napagtanto na opisyal na silang pumasok sa Yunming Marsh. Tinanong niya ang iba kung naalala nila ang paraan para makarating dito. Si Mo Hangqiu ay natulala at ipinaliwanag sa kanya na ang pag-alala sa landas sa patuloy na pagbabago ng mga dimensional na fragment na ito ay imposible. Ang Heavenly Blade King ay umasa sa aura upang gabayan ang daan. Sinasabing ang Yunming Marsh ay may 10 antas, na ang ika-10 at ika-9 na ay medyo mas ligtas. Habang lumalalim sila, mas madaling mawala. Ang kanyang lolo ay naligaw sa ika-7 antas taon na ang nakalilipas. Umupo si Jiang Chen sa lupa, sumabay sa kanyang mga kamay at naghanda na mag-meditate ng kaunti. Pakiramdam niya ay nawala na siya. Ngayong hindi na maalala ang landas gamit ang mga mata at utak, nagpasya siyang umupo at mag-meditate, hinahayaan silang gabayan sila ng espiritual na kahulugan. Umupo rin sina Mo Hangqiu at Luo Sandao, magkahawak kamay at naghanda rin silang mag-meditate. Pumasok si Jiang Chen sa kanyang isipan kung saan matatagpuan ang puno ng lahat ng bagay. Sa ngayon ay wala ng hangin sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang puno ay gumagalaw patungo sa isang bagay at hindi niya alam kung maaari itong markahan ang daan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at napagpasyahan na may isang bagay sa unahan na labis na inaasam ng puno. Medyo mas malapit, nakita niya na may tumubo na prutas na hugis rosas sa puno. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang window ng impormasyon. Nakakuha siya ng pulang functional na prutas, na isang kasanayang copy card. Pagkatapos gamitin ito, maaari niyang random na kopyahin ang isa sa mga kakayahan ng target at pagsamahin ito sa kanyang sarili. Ang kakayahang kinopya ay walang mga paghihigpit sa klase.
May posibilidad na ang kakayahan sa pagkopya ay maaaring mapabuti o lumala sa panahon ng proseso. At ang huling ngunit hindi bababasa, dapat niyang kumpletuhin ang kopya sa loob ng 3 oras o mag-e-expire ang card. Sinimulan niyang obserbahan ang window ng system na may naguguluhan na hitsura at hindi niya maiwasang mabigla nang makitang pinahintulutan siya ng card na ito na kopyahin ang mga kakayahan at wala rin itong mga paghihigpit. Sa kampo ng Tanjao, lahat ay top-notch prodigies, para makapili siya ng sinumang gusto niya. Ang pinakamahalagang target ay sina Jiang Wushuang, Bai Feng, at Tang Ying. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpasya na hindi niya ito magagawa dahil random ang kakayahang kopyahin at maaari siyang magkaroon ng walang kwentang kakayahan. Ayon sa kanya mahirap pumili, 3 oras lang siya para kopyahin ang kakayahan kaya hindi niya alam kung mas mabuting makipagsapalaran. Habang siya ay ginulo ng malalim sa pag-iisip, nakuha ni Gu Kaiten ang atensyon ng lahat. Inilagay niya ang kanyang paa sa bato at ipinahayag sa lahat na dumating sila sa ika-6 na layer ng Yanming's Marsh, na tinatawag na Taishu Realm. Nauna ang Taishu Hall, ang lugar kung saan niya sila dinadala, na humihiling sa lahat na maghanda. Si Jiang Chen ay lumabas sa kanyang mga iniisip, nagsimulang tumingin kay Go Kaitian at nagpasya na subukan ng copy card kasama ang master. Hindi niya maiwasang mawala ng ngiti dahil naalala niya na palaging sinasabi ni Gu Kaitian na alam niya ang isang galaw at sinabi pa niya na gusto niya siyang kunin bilang isang disipulo, kaya nagpasya na lang siyang kopyahin ang paglipat at isaalang-alang ito bilang isang maagang aralin.